O, ayan. Ha? Hindi ko alam kung sinong nauna, sinong nahuli, anong nangyari. Eto, sabay po. Tama po ba? Sabay, no? Sa linggo, merong candlelight prayer rally sa Davao. Ha? At a-attend di umano ang ating Tatay Digong. Alas 6, ando doon siya. Pero, itong bagong Pilipinas, may kick-off rally. Ano yun? Bakit may kick-off rally? Oh, bagong Pilipinas. Di-discuss natin yan. Same din. Linggo rin. Oh, sinong nauna? Oh, yan. Oh, sinong gumaya? Oh, di natin alam, okay? Pero, siyempre, pag-usapan natin. Inom muna tayong tubig, ha? Napakaganda niyan. Alam mo, this is exciting. Etong rally na ito, kahit anong tawagin nyo yan, kick-off rally, prayer rally, etc., malaki yan. Hindi po nagkatsamba na nagkasabay yan. Ako'y naniniwala, merong sumabay. Hindi ko talaga alam kung ang sumabay ay sila etong sa Davao or etong sa Quirino Grandstand. But anyway, kung sino man ang nagsimula, definitely, hindi po ito nagkataon. Sinadya po ito. So, malaking kahulugan dyan. Pero ang number one tanong dito, ng madlang people, at ito po ang tanong natin, at hulaan ninyo kung ano ang sagot. Kayo po, pagdidesisyonin ko. Si BP Sara, saan a-attend? Kasi sabay yan. Hindi niya pwedeng hatiin yung katawan niya. Si BP Sara ay parte ng unit team. Dito natin malalaman kung ang loyalty ban niya ay nasa unit team pa rin. Or, si BP Sara ay a-attend doon sa Davao kasi andun ang kanyang prayer rally ng kanyang tatay. Nako, yan ang number one katanungan. Di ba? So, magkakaalaman. Ha? Magkakapunitan na ba ng sobre? Maglalatagan na ng pagsisindi na ng kandila, etc., no? But abangan natin. But this one is very exciting. Siguro since nanalo si Marcos, this is the most exciting part ng political chapter ngayon. Ito. Napakalaking bagay nito. Himay-himayin natin anong ibig sabihin. Itong prayer rally, isa sa posibleng panghulugan nito. Okay? Ito po ay aking opinion. Hindi po ako parte ng nag-organize niyan, so hindi ko alam kung ano talaga yan. Pero bibigyan lang po natin, i-analyze lang po natin. Opinion lang po. Ito po, para sa akin, ay isang pagpapakita, ika nga ng flexing the muscle. Ito'y ipapakita ng mga Duterte na sila, na tayo, ay malakas pa rin. Makikita natin dito, ito sa aking pagkakadinig, nadinig ko sa aking puting sombrero. Ito, puting sombrero. Bakit ba dyan? Ulit sa mga hindi nakakaalam, yung itong puting sombrero kasi ito ay may pirma ni PRRD. Kaya sinama ko dito. Yan, pinirmahan niya mismo. So, ayon sa aking puting sombrero, merong mga political figures na talagang identified as unity team, pero pupunta dyan. Yan. Ngayon, hindi ko alam kung ito ay totoo, pero nadinig ko sa isang reliable source or nadinig ko mismo doon sa tao. Kasi tinatanong, Coach Oli, pupunta ba kayo? Ang sagot ko, saan? To the moon. So, yun lang. So, hindi ko pa nasagot. So, nagkatanungan lang.
Okay? So, para nga oo, tama, parang show of force naman. Eto namang bagong Pilipinas, kasi nasa administrasyon sila, eh. So, may bagong Pilipinas, eh, dati na po itong bagong Pilipinas, 'di ba? Bagong Pilipinas, bagong muka, 'di ba? Yan pa nga, eh, 'di ba? Meron pa silang Uniteam, meron pa silang paihip-ihip, ganyan, oh, umiihip-ihip, 'di ba? Oh, oh, ano, may paihip-ihip pa silang gano'n, ayan. So, bakit kailangan ng ganyan? Ako sa tingin ko, kaya nagkaroon ng kick-off rally na ganyan, ito ay parang, kanilang manifesto na loyalty check. Ipapakita sa tao, eto, andito pa. So, malalaman nga natin kung andiyan pa si Sarah, saan a-attend sila Bato. In short, parang pinagde-decide na. Oh, eto na aming desisyon, eto na aming manifesto, eto na ang aming opinyon, eto na. Saan sila aattend? Saan aattend ang Bato, Tolentino, kung aattend man sila o hindi sila aattend, Gloria, Sara, et cetera, et cetera. At higit sa lahat, yung mga naging parte ng Uniteam. Yan. So, para sa akin, this is more of a loyalty check and probably concert. Ito lang ang masasabi ko sa inyo, ha? Parang awa mo na. Andrew E. Marami nang nabudol sa mga kanta mo. Huwag mo nang kantahin yan. Please lang. Kasi yung una mong kantang humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, talagang maraming nabudol doon. Ha? Naapektuhan ako noon. Kasi nung kinakanta mo yung time na yon, inayawan ako ng maraming babae. Kasi sabi sa kanta mo, humanap ka ng pangit eh. So lumalabas, pangit lang ang mga loyal. Joke lang po yan ha, joke lang, joke lang. Joke lang. Oh, di ba? Hindi po. Marami pong pangit. Ha? Babaero pa. Oh, proven yan. Sa katunayan, mas maraming pangit na babaero eh. 'Di ba? Bakit? Eh, may ano eh, may kailangang patunayan. Oh, yung pogi, hindi yan. Ha? Yung pogi, kadalasan napapagkamalang bakla. O, 'di ba? Walang kailangang patunayan eh. Sasabihin, ay, bakla yan. Bakit? Ang puti, mistiso. Porket maputi. Oh, ako daw lalaking lalaki kasi maitim. Ganun agad? Ganun? Oh, so, please lang, Andrew E., wag mo nang kantahin yan. Nabudol na kami dyan. Pangalawa, yung bagong Pilipinas, bagong buka. Ang dami ring nabudol niyan eh. Puro luma, puro trapo. So kung a-attend ka dyan, Andrew E., please lang, wag ka nang kumanta. Ha? Wag na. Oh. Mambubudol ka na naman eh. Hindi po kasalanan ni Andrew E. Ha? Hindi ko sinisisi si Andrew E. Kaibigan ni Banat ba yan eh. Pero tigil mo na yan kasi yung ibang Pilipino naniniwala. Pag kinanta mo, yes, paiyak-iyak pa yun. Humanap ka ng pangit. Bagong Pilipinas, bagong muka. Oh, naku. Wag na po ha. Yan. Tingnan natin ngayon sino-sino ang ma-attend at makikita natin sa bansang Pilipinas ngayon, ano na talaga ang kalalagayan natin. Kasi alam naman natin walang Uniteam. Dati pa naming sinasabi yan, hindi totoo yung Uniteam na yan. Rally nga nila, hati-hati sila eh. Meron nakapula, may naka-green. Una pa lang yan, hindi pa sila nananalo. Alam natin yan. So wala talagang Uniteam. Pero gusto nilang panindigan, so be it. Pero this time, magkakaalaman talaga kasi sabay eh. Ang problema lang, medyo laman tong bagong Pilipinas kasi nasa Maynila eh. Madaling puntahan. Kung ikaw ay nasa ibang lugar, mas madali kasing pumunta sa Maynila kaysa sa Davao. Halimbawa, nakatira ka sa yung mga lugar na halimbawa ay kunwari lang hindi ko sure eh. Halimbawa, Puerto Princesa. Hindi ko lang alam kung tama po 'to but ang point ko is meron kasing direct flight going to Manila. Pero kung ikaw ay nasa probinsya,
merong lugar na walang direct flight going to Davao. Pupunta ka pa ng Maynila ta's pupunta ka pa ng Davao. So, siyempre medyo mahirap mag-book ng ticket at siyempre mas maraming flight going to Manila kaysa flights going to Davao. Mas mabilis mapuno yung kanilang airport, yung kanilang flights. Siyempre, again, yung hotel. Kasi hindi ka naman pupunta roon, pagpunta mo roon, uuwi ka agad. 'Di ba? So, mas maraming hotel sa Manila compared sa Davao. So, halimbawa ako, pag pupunta ako diyan, susulitin ko na. Ang problema, baka wala na ako makukuhang hotel. Baka nung ilang araw na, fully book na lahat. Yun lang ang point natin, 'di ba? Pangalawa, alam naman natin. Ito, wag sana mangyari ha. Alam naman natin kasi dinadaan sa concert 'yan. 'Di ba? Oh. Nagkaroon ba yung bagong Pilipinas noon na rally walang pa-concert? 'Di ba? So, lamang na sila. Pangalawa, sana walang hakot. Oh. Real talk po tayo. Nangyari po 'yan nung kampanya, ang daming nahulihan na hinahakot. Bas-bas, akala ko nung panahon lang ni Marcos Sr. May panahon din ngayon may bas-bas na dumarating. Oh, may hakot. Sana ito walang hakot, 'tong bagong Pilipinas. Sa Davao kasi mahirap maghakot kasi isolated na 'yun, probinsya 'yun. Oh, alangan naman pagbasin mo yung galing Makati papunta roon, 'di ba? Mag-e-effort ka talaga. Hindi mo hahakutin 'yun, magastos 'yun. Ano 'yun, magpapadala ka maraming eroplano dito, private jet? Politiko pwede, meron akong mga nadidinig, pwede, pero yung karamihan, yung masa, wala. Dito bus lang. Mag-Victoraliner. Hakot-hakot 'di ba? Oh. So, makikita natin meron talagang advantage. Isa lang ang nakikita kong advantage diyan sa prayer rally ni PRRD. Organic, sigurado ako organic ang tao. Kasi tunay, sa aking napupuna, ang mga nagmamahal kay Tatay Digong, tunay. Mapapansin mo, wala masyadong traidor sa bakuran ni Tatay Digong compared sa bakuran ng Uniteam. Sa Uniteam, ang daming traidor. Mga vloggers lang, ang daming nagbaliktaran 'di ba? Sa vloggers ng DDS, walang nagtatraidor, walang nagbabaligtad. Meron siguro kakaunti, no? Pero 'yan ang ibig sabihin niyan. Sa tingin ko, ang rally sa Davao ay more on show of force, flexing the muscle, no? At na buo pa. Dito, more on loyalty check. Kasi pagka hindi ka umattend diyan, tapos nandoon ka sa Davao, it is very obvious. Asa na yung iyong loyalty, no? Meron pa nga akong narinig na dati ay TV anchor na natanggal dahil nagbagsak ng mic na napikon, parang inuobliga si Sara na ngayon ay naging vlogger na. Aba, ikaw ay parte ng Uniteam. Ganun pa yung labi. Ikaw ay parte ng Uniteam. So, hindi walang excuse na kung ikaw ay hindi makaka-attend diyan. Titingnan natin. Mga ganun banat. Huwag niyo utusan yung Vice President. Hayaan niyo siya mag-decide. Huwag kayong masyadong sip-sip. Sa akin naman, kung umattend diyan si Sara, sa VP Sara sa Bagong Pilipinas, walang problema. Kung a-attend siya dun sa Davao, wala din problema. Pero huwag kayong huwag kayong manipulative. Huwag kayong diktador. Huwag niyo utusan ng Vice President. Hayaan niyo siya mag-decide. Matanda na yun Parang sasabihin niyo, parang hindi niyo man dire-diretso, parang pinalalabas niyo, pagka hindi umattend si Sara diyan bilang parte ng Vice President siya at parte ng Uniteam, ay hindi maganda sa inyong paningin. Sa paningin niyo yun, kwento niyo yun bida kayo diyan. Pero sa totoo lang, pwede siyang hindi umattend. Bakit? Ako, kunwari,
may prayer rally yung tatay ko, a-attend ako dito. Kahit sino ka pa, kahit presidente ka pa, wala akong pakialam sa'yo. Doon ako sa tatay ko. Oh, hindi niyo siya puwedeng ano, hayaan niyo siya mag-decide. Huwag niyong diktahan. Diktador ka ano ba kayo talaga, ha? Diktador o sumusuporta sa diktador? Huwag kayong paladesisyon. Paladesisyon niyang mga 'yan, eh. Hmm. Okey, puntahan po natin, tingnan natin boboto po kayo, saan kaya pupunta, sa DDS rally sa Davao, sa Bagong Pilipinas o to the moon? Naku, wala ng bumoboto sa Bagong Pilipinas, Pero baka marami ring tao 'yan kasi siyempre, darating naman hindi po gagastusan 'yan. Ikaw ang may pork barrel? Naku, ay. Ayan. Karaoke Bear, buhay pa pala si Mike Abe. Bakit patay na ba 'yan? Ano nangyari kay Mike Abe? Hindi ito sabi ni Karaoke Bear, buhay pa pala si Mike Abe.